to start, we have the BYD Seagull, priced at 898,000 Philippine pesos. This car is an affordable electric hatchback. It features a 75 PS, approximately 74 horsepower, permanent magnet synchronous motor delivering 135 Nm of torque, enabling a top speed of 130 km an hour and acceleration from 0 to 50 km an hour in just 4.9 seconds. Equipped with a 30 kWh BYD Blade battery, it offers a range of up to 300 kilometers on a single charge. Charging options include DC fast charging, which replenishes 30 to 80% in 30 minutes, and AC charging that takes about 5 hours for a full charge. The Seagull supports both Type 2 and CCS charging ports and includes a portable charger and a 75 kilowatt wall box charger. BYD Seagull measures at 3,780 millimeters in length, 1,750 millimeters in width, and 1,580 millimeters in height, with a wheelbase of 2,500 millimeters and a ground clearance of 150 millimeters. The Seagull seats 4 passengers comfortably. Interior features a 10.1-inch rotating infotainment display with wireless Apple CarPlay and Android Auto, a 7-inch digital gauge cluster, leather seats, and a wireless charging pad. Safety is addressed with 4 airbags, electronic stability control, traction control, ABS with EBD, rear parking sensors, a rear view camera, and cruise control. The Seagull comes with a 6-year or 160,000 kilometers bumper-to-bumper warranty and an 8-year or 160,000 kilometers warranty for the battery. So alright, so ngayon, Seagull naman tayo. Seagull guys. So ito, marami naghahanap nito. So immediately, walang rumble ng engine, walang rumble ng, ano tawag nito? Engine noise. Engine noise. Vibration. Wala yung vibration, so nakakapanibago. But, medyo nakakapanibago di kasi yung dash niya maliit, papakita na lang later. Paano yung sa ano nito sir? Yung drive fan po. power? Fan sir, ito po. Lahat digital na. Digital din sir, same sir sa ibang BYD sir, digital po. Same sa Seal 5 po. Ay, so may onting delay lang, of course, but still okay pa rin. Maganda rin yung UI niya. So tapos siyempre ito wala na siya ng park or whatever. So pag binaba natin to drive, so immediately maganda yung pull. Ito, of course, mas mura siya. Mas ramdam yung lubak onte. But of course kasi mas maliit yung goma compare natin doon sa Sea Lion kanina. This one medyo ano to, expectations ako dito. So yung charge niya is at 97% ngayon. Kaya po tumakbo siya ng 290 kilometers. In fairness, at 290 kilometers. Kasi usually ang kukuha ng mga ganitong sasakyan or rather ng ganitong specific size ng kotse is yung mga nasa rural or rather urban pala, sorry, urban areas. Yung mga nasa city, sa barangay. So ito subukan natin siya, dadaan natin sila. Alam mo ba sir yung bulungan dito? Not familiar sir. Ang bulungan namin sa dito, yung tindahan namin ng isda dito sa Parañaque. The thing about bulungan is nagsisigawan ng mga tao doon. Bulungan lang ang tawag sa kanya kasi parang yung presyo ba, bubulungan ka ng isang dealer, ng isang tindahan, sa'yo 50 na lang yan, huwag mo na lang sabihin dun sa kabila. So walang fixed price? Walang fixed price. Depende sa laban? Oo, depende sa usapan, kaya bulungan ang tawag. Okay. Mukha dun sir, sa ano sir yun, so, dun sa may Cavitex, yung palengke dun sir? Yun sir, nadadaan ako dun sir, kaya pala sir tawag sir ng angkas driver ko dati dun. Sir, daan tayo ng bulungan. Yun ang ano nun. Yun pala yun sir, nakwento nga sa akin sir ng angkas driver ko dati, ba't bulungan sir, ano yung hindi sir kasi ito daw sir, yun nga sir sinabi niyo sir. Naalala ko na sir, kasi sir napapadaan ako dyan sir, pag nag-deliver kami dun sir sa Parañaque area, doon ang daan niya? Doon ang daan sir, pag nag-aangkas sir kasi syempre angkas naman siya yung motorilla, below ano lang sir. Automatic siyang naka-stop? May physical button siya dito nun o wala? O nandito siya? Dito sir, physical button pa rin sir. Asan yung start-stop niya? Ito sir, yung start-stop niya, ito po. Okay. Ito yung sa engine, tapos yung auto-brake naman ito. Ito sir, ito po. Ay, auto-brake yung inaano ko pala. Ito siya. Mostly sir na control sir nandito sir sa baba. So you'll see later sa screen,
mapakita ng editor natin later yung dash para dashboard. makita ninyo kung ano yung sinasabi namin. Na yung may mga button, karamihan sa isang place na yung mga buttons. So wala siyang, again ha, wala siyang cambio. Kasi of course this is a full EV. Walang cambio dito, dire-diretso lang apak nito. Hindi siya shifting katulad ng sa engine, talagang yung electric motor. Yung cambio niya po sir is button type po. So again, pero meron ang maganda, in place of cambio, meron siyang wireless charging wireless pad. charger po. So nakakatuwa. Later, gagamitin natin kasi charge natin tong cellphone natin. Bali sir, yung kung saan nakalagay yung cambio, doon na nakalagay yung wireless charger. Mas ano ko yung busina nito kaysa sa Seal kasi this is more traditional. Nga lang yung logo niya sa gitna, ano yan, parang tawag nito, fingerprint magnet. Kumbaga, pag ginano mo, ayan, madumi na agad siyang tignan. Siguro yung mga bibili nito, be wary of yung sa manibela niya, sa horn sa gitna, kasi plastic yung logo niya, hindi siya leather or any other kind of texture. Pero kung leather siya or rather kahit ganito lang, pwede na rin. Pero syempre aesthetic to eh. May cruise control ba to? May cruise control po sir. Yung traditional cruise control sir. Ano to? Yung nasa taas na yan? Yung pang-rotate ng screen sir. Okay. Meron din siguro nito doon sa kabila, hindi ko na yung silangin sir, meron sir. Lahat sir ng BYD po sir is may rotate screen po. So comparing to Toyota Wigo, kasi dati ako may Wigo yung second generation. Comparing sa Wigo, yung size nung yung kumbaga ito, yung inside niya, yung cabin is okay naman. Malaki akong tao, mind you guys. I'm 120 something kilograms. So malaki talaga ako, but I fit well. Hindi naman ako yung nagsisiksikan dito. Of course, maganda dito, may parang armrest siya. And then magkatabi kami ni Sir. Although makikita nyo, almost shoulder to shoulder na kami. But in reality right now, hindi magkadikit, hindi nagtatouch yung ano namin, yung mga siko namin. Also, try natin bigyan ng hatak na yun. 60, whatever, 80 ngayon. No problem, very smooth. Basic. Para ka lang naka NMAX o Aerox na mas mabilis. Mas maganda. Yung hatak niya very linear, hindi siya yung mabibigla ka. So very approachable. Pwede sa mga bagong drivers. Hindi siya galit na galit, hindi siya aggressive yung acceleration. So again, babae kaya to, yes, sobra. Actually bagay nga to sa babae sir. Actually sir, yung karamihan talaga sir na ano dito sir sa Seagull na babae na ano sir na nag-inquire, babae po. I see. Tapos usually sir yung mga bumibili sir, yun mga tatay po, para sa anak nila po, para po sa anak nila babae, the drive nila. Ganda actually kung if you're a very young individual, kunwari you're fortunate enough na re-regaluhan ka ng tatay mo or ng parents mo, tapos pinapapili ka nila ng kotse, I advise check this one out. As in talagang, ayun, tingnan mo, ang bait niya eh, oh. Ang bait niya, hindi ka niya bibiglain. Hindi ka niya kasi yung seal, grabe yun eh. Pag inapakan mo talaga yung seal, talaga ibibigay niya. Kasi of course mataas ang horsepower na. Pero sir, medyo pigil. Ilan ang ano nito ulit, output? 70 to 80 horsepower po. Okay, so makikita naman natin yan later. Sa brochure po. So 70 to 80 horsepower, let's say maximum, sabihin na natin 80 horsepower siya. Pero very manageable. Pero it's quick enough para makapag-zip in and out of traffic kung kailangan nyo mag-overtake. So dadaan muna tayo ng mga masisikip na lugar. Alright guys, so papakita namin ngayon kung saan tayo dadaan. Masikip talaga dito telling you, ang halos kasabay natin would be, ayan, mga motor. Actually sir, literal na nasa dagat na tayo. Ayan. So you could see dito sa kanan, yun yung Parañaque Jail eh. That's the St. Paul College of Parañaque. And then, ito. Dati, ito lang ang daan dito. Two-way pa rin to Pero abangan, pag may kotse dumaan, tigil. Pag pero ngayon, binuksan na yung kabila, so pwede na doon. Ayan ang bulungan. Pansin ko nga sir dito, konti na kotse dumadaan dito. Konti lang talaga. Karamihan motor. Pero ito, makikita natin. We're gonna test
pati yung parang U-turn access niya and everything. But dito natin matitest yan. So far so good, yung power is there. Hindi pa ako nabibitin ha. Ano na rin ako, inapak-apakan ko na rin siya. Again, this is just 80 horsepower. Pero it's there agad. Yun lang naman ang pinakaiba ng electric engine, of course, sa internal combustion. Okay, so right now, ayan, U-turn. Ayan. So swerte tayo ngayon kasi hindi ganun kasikip ngayon dito. Kunti lang din yung mga tao. So this is the kind of power na sanay na sanay ako gamitin, and also pwede siyang gamitin in the city. Okay, so makikita nyo naman, ayan, no, yung dinadaanan natin ngayon. This is what I could say a very saturated area, pero kaya pa rin. Okay, dito tayo. Hindi lang halata ngayon kasi swerte hindi pa uwian. Alas 4 na, uwian naman na. Pero sa ano pa sir yung mga tao? Sa probinsya pa. Sa probinsya pa mga tao, so hindi pa flooded dito. Pero usually flooded na tong area na to ng mga motor and sasakyan. Pag weekdays po sir, flooded dito sir. Ayan, so again, okay, yung suspension niya very comparable na rin sa mga lumalabas na small hatches like Wigo, Brio, Mirage and Mazda. May Mazda 2 ba yun? So Brio na gamit yun. Medyo malambot ang Brio eh. Malapit siya sa BRV na suspension. But ang Wigo, the second generation that I used to have, malapit, may tigas din pero mas malambot to kaysa sa Wigo. So right now, ito, again, breezy, no problem. May mga imperfections sa daan, wala rin akong problema. Okay, sasampa tayo ng Skyway, sir, no? Skyway. Tayo, ikot tayo ng Terminal 3 to check naman yung stability. Sa Skyway po. Sa Highway. I have no doubts na kayang-kaya nitong mag-SLEX and whatnot na madali. Kasi nasa baba yun eh. Try natin yung Skyway. Skyway kasi ibang usapan eh. Try nyo sir. Mas maganda sir, try nyo po. Sige. Ayan. So balik na ulit sa amin yung cam kasi lagpas na tayo dun sa sobrang sikip na area. Babalik na tayo ngayon ng Skyway. So far so good. Infotainment very very bright. And then etong anong tawag ito? Yung gauge niya okay naman. Head-up display. Yung heads-up display. Pero ba kasi pakita ko na saan. So pakita ko. So yung infotainment natin very good. Talagang malinaw siya. And then ayan. So nakikita nyo dyan yung display ng tire pressure. Tapos ito yung sinasabi ko kanina, pag pinindot mo, pipihit siya para pwedeng manood ng TikTok yung mga kasama nyo pag nababaliw na sila sa biyahe. Ayan. YouTube sir. Or YouTube. And then ayan, ito yung sinasabi namin kanina. Ito yung auto brake niya and whatever. Hazard. Aircon. Ano to sir? Volume po sir sa radio, saka yung power on, power off po sa radio. Ayun. Ayan. Nakita ko lang sa inyo. Medyo minimalist sir yung design niya. Actually, it's very elegant. Yung kulay, yung pagka-suede niya, maganda. And hindi siya very modern and yes, minimalist. Bagay din talaga siya sa driver friendly talaga siya sir. Again, para sa tsaka walang masyadong maraming distraction. So kung bago ka talaga din driver, may enjoy mo rin siya. It's not so bad. Tapos mayroon pa siya dito sa baba, mga dagaya na kung ano-ano. May USB charging port, Type C and USB A. Tapos may 12 volt. Ang akin lang, bakit pababa to? Yung parang handrest niya dito, pababa siya. Hindi ako sanay. Ganun. Sanay kasi ako yung parang is either pantay or nakaangat. No? Medyo nakaangat. No. So ito naman is manual. Manual ano siya. Yung upuan niya is manual. Yes sir, manual adjustment. So again, manual adjustment yung upuan niya, which is okay lang naman, no problem. Yung NVH niya, hindi mo rin masyadong rinig yung labas. So right now, of course, nagre-record kami, walang music.
Very good. Mamaya tatry namin yung music. And then yung aircon, honestly sir, akala ko talaga yung aircon niya would be subpar compared sa Sea Lion kanina. Kasi syempre may engine pa rin yung kahit paano. But this one, very good. Hapon summer ngayon, it's 4 PM. Although, medyo pababa na rin ang araw pero hindi pa rin, maaraw pa rin talaga. Malakas ang fan, tapos ang ganda ng mga kulay niya sa loob. Ito. So, again, for young people, I think the Seagull, perfect for you guys. Tataka kayo, or rather, siguro mag-iisip din kayo kasi siyempre, yung range anxiety na, paano yan? Paano kung abutin ako ng lowbat sa daan? Eh, mag-charge ka. Di ba? Mag-charge ka before, pag umuwi ka, i-charge mo. So, meron tayong dalawang charger nito, sir. Dalawang charger po. Same rin po sa ibang EVs namin. May kasama po siyang 2.7 kilowatt na outlet charger. Tapos 7 kilowatt na full charger. Outlet charger meaning yun yung sinasaksak lang sa normal outlet na outlet sa mga bahay ninyo. So let's say estudyante ka, punta ka ng mag full charge ka na sa umaga para kung uuwi ka rin lang naman. Usually naman siguro kung bibili mo to, ang biyahe mo would be less than, I assume would be 50 kilometers a day balikan. Yes po. Malayo na yun actually. Sir, yung si student sir, nakatira siya sir sa around, let's say QC area. Let's say sir, New Manila. Tapos pumapasok siya sa Lasal, DLSU, TAF. So I think New Manila to DLSU, TAF, balikan sir, estimated sir, if I'm not mistaken, 30 kilometers, balikan na yun. 30 kilometers from Quezon City, tama ba? Opo, QC, New Manila sir to DLSU. Okay. 30 kilometers, so yung since full range po nito sir is 300 kilometers tapos 30 kilometers a day, kaya sir effective i-charge po sir every after 10 days po. Oh yun. Pero kung talagang paranoid kayo pag kasi pag hindi mo pa kilala yung sasakyan mo, ganun yun kung talagang paranoid kayo, every night i-charge nyo para just in case kunyari may bigla kayong lakad, kasi syempre estudyante kayo, gusto nyo gumala, or rather kung nag-office man kayo, sabihin natin around mga ganun din ang travel time ninyo or yung travel distance ninyo, sabihin nyo na syempre gusto ko rin gumala, di mag-charge kayo tuwing gabi. Wala namang problema dun, di ba sir? Iiwan mo siya overnight. Wala namang problema sir, iwan overnight. Automatic naman siya titigil. Opo, automatic naman po siya titigil sir pag nag-full charge na. Pero ang advisable talaga sir na charging po, pag yung battery niyo po is nasa around 20% to 50%. 20 to 50%, dun ka pa lang dapat mag-charge. Opo sir. I see. Para hindi maano yung charge cycle. Yung 20 to 50% po is for city driving. Depende kasi sir, depende kasi yun sir sa sa distansya nyo per day Paano kung maglo-long drive ako? Sabihin, okay, so ang kaya niya is 300 kilometers per full charge. So let's say gusto kong pumunta ng Batangas. Diba? Ilang kilometro yun from Parañaque to Batangas? I think more than siguro 60 to 70 kilometers. Let's say sir 80 kilometers. So let's say 80 na. 300 naman to. So makakarating ka pa rin ng Batangas. Pagdating mo ng Batangas, mag-swimming kayo ngayon, mag-day trip kayo. Gusto nyo nang umuwi, magiging 160 yon. 300 nga yung range mo So nasa kalahati ka pa lang, lagpas kalahati ka lang. Dagdagan mo ng onte, sabihin natin mga 20 kilometers, consider na natin yung traffic ng onte. Not bad, makakauwi ka pa rin. Makakauwi ka pa rin sir. Diba? As long as pasok po yung kilometers distance po sa range, safe kayo. Wag lang magmi-Mindanao ka, ibang usapan yun. Matulog din kayo. Wag lang sir yung Baguio sir. Ibang usapan yung Baguio. In short po, kailangan lang talaga planuhin po yung trip po pag sa EV po. Yung just make sure lang talaga na pag gagamitin niyo yung EV, any EV, anong brand man din, pasok yung distance yo dun sa range. Safe kayo. Pero kung alam niyo nalalagpas kayo, medyo planuhin niyo na saan mag-stop para mag-charge. And yun pala, marami nagtatanong, marami na bang charging station nationwide? Hindi madami, pero ang masasabi ko, parami na. Madami na. We're getting there, di ba? We're getting there. Ganun naman talaga sa una But then again, give it time. Like everything else. And tinatanong rin po, sir, mga viewers po, saan po yung mga chargers po na located? Saan pwede mag-charge? Mostly sa mga sa mga SM malls po. Tama. SM malls, Ayala malls. Kahit mostly SM po pag sa province Pag Metro Manila, Ayala, SM, Mega World malls. Pag province naman, SM malls sa mga province. So let's say
for example, punta kayo ng Baguio, ang pwede nyo gawin para to be safe, pwede kayo mag-stop over sa Angeles, sa Clark, sa SM, charge kayo doon, kain, tapos yun, full charge na kayo, another 300 kilometers. Kasi di ba may feature kayo ng in 30 minutes, 30 to 80%, parang ganun? Yun sir, yung mga fast charger sir. Okay. Yun sir, marami, Pampanga, tapos pag galing yung Pampanga, stop over ulit kayo dun sir sa NLEX, sa may ano sir, sa may T-Flex pala, sa may Rosario. Yun, so expect nyo, pag pumunta kayo ng Baguio, 2 beses kayo mag-charge. So, yun yung advisable ko. Pero kaya naman ng isa. Doon na lang kayo sa T-Flex Rosario mag-charge. Kung talagang living on the edge kayo, mag-Baguio balikan kayo ng isang full charge. Kasi kung tutuusin, ano yun eh, 112 times 2, 224. Pero kasi akyatan yun. So magkakaroon ng onting, mas kakain siya ng onte sa kilometers nyo. Kasi nga, lalo na kung fully loaded. So siguro minus 50 yun. I think kakayanin, pero sagad-sagaran ng battery. So it really is better na mag-charge kayo on the way and then pa-uwi. May mga stopovers naman, makakauwi naman kayo. Yun lang talaga yung gusto lang namin sabihin po, mga viewers po. Pag sa EV talaga, kahit anong brand man yan, mapa Tesla man yan, BYD, mapa yung mga BMW, Mercedes na EV, kailangan mo lang talaga planuhin yung trip mo para safe kayo. Kailangan mo lang planuhin ano yung unang stopover mo, saan na susunod yung stopover. Yes. Para ano kayo, para hindi kayo maubusan ng power sa gitna ng biyahe. Sa una hassle, pero pag nakasanayan na pag binuksan niyo po yung ano niyo, yung isip niyo, maging open-minded kayo, iisipin niyo na mas malalim yung advantage sa tipid, makakatipid pa rin kayo sa gas. Well, speaking of makakatipid kayo compared magpa-gas kayo ng paulit-ulit. Well, speaking of, yung isang full charge ito sir, magkano? Pag sa bahay po kayo mag-charge sir? So, itong ano sir, yung kilowatt ng battery nito sir, if I'm not mistaken po, sa around 25 to 30 kilowatt. Okay. So, times yun lang yun sir sa 12 pesos ng Meralco rate. So, around 400 to 500. Mga ganun. 400 to 500, meron na kayong 300 kilometers. Not bad, people. Tapos malamig ang aircon. That's good. Good deal actually, good deal. So matipid pa rin siya compared sa gas. Okay, so again, let's go to the use case usually ng mga taong bibili ng ganito. So sige, disregard muna natin yung long drive. Okay, kasi yung long drive, maraming factors yan. Yung load, yung layo, yung speed. Basta yung speed, lalo na yung speed, tama si sir. So let's consider muna yung city driving, which is yung ginagawa namin ngayon. So nung umalis kami, 97% siya. Tama ba siya? Mga 97, 98? 97 po. Ngayon 94% na siya. So meron pa tayong 284 kilometers. Okay, umiikot lang kami within the area ng Paranaque. Yung normal na takbo namin, 20, 30, 40, may hatak ng onte here and there, may takbong yung acceleration ng onte meron tayo kasi tulad yan. Again, if mag-iisip ka, yung Wigos nasa 600k, blah blah blah. Well, you can get that, manual yun. Wala namang problema kung yun ang kung preference mo is internal combustion engine pa rin. Tapos ayaw mo magkaroon ng range anxiety, gusto mo magpagas. Diba dito kasi wala ka nang iisipin na parang every week nagbabago yung presyo ng gasolina. Lastly, maintenance. Yes, kasi wala kang i-change oil dito. Kasi pure EV to. Wala ka ng makina sir na itindihin. Yeah. Pero meron ka ditong liquid maintenance pa rin. Pinapalitan yung mga liquid. Mga liquid sir, mga brake fluid, coolant. As per every car naman, may ganon. May mga moving parts, yung mga brake pads. Tama. Mga disc brake, mga basic na pinapalitan sa kotse, mga pang-ilalim. Meaning ko sa inyo right now, I'm driving as if I was driving yung Honda namin na BRV. Ito, takbong 30 lang kasi medyo masikip, daming tao eh. Rush hour na.
Rush na eh. Tama, rush na. Uwian na rin, sir. Uwian na. Pero, hindi ko nararamdaman yung nasistress yung engine. Wala naman kasing engine to. Hindi nasistress yung electric motor niya. And then, yung car mismo is very responsive. The system itself is very responsive. So, pag mini-maintenance to, sir, sa PMS niya, chinecheck yung moving parts, syempre. Yung liquids niya. Tapos yung software niya, ina-update. Tama ba? Yes, sir. Bale po pag PMS po sa EV, particularly sa BYD, hindi ko alam kung anong ginagawa sa ibang brand. Ginagawa lang po namin po for PMS for EVs po, particularly po sa Seagulls, Dolphin, sa Atto, software update, diagnosis, and checking ng mga moving parts kung pwede pa siya in the long term na gamitin. Yun lang talaga yung basic PMS niya. Nakakatawa, hindi pa rin ako makamove on sa aircon niya. I expected less. Kasi napag-usapan namin kanina while we were on yung sa Sea Lion. Sea Lion kasi talaga ang lakas ng aircon niya. So sinet ni sir yung expectation ko na compared to the Sea Lion, sir, medyo mas mahina ng onte ang Seagull, blah blah blah, which is very good kasi inamin niya, or rather nagsasabi siya ng totoo. But again, in comparison to Sea Lion, mas malakas talaga yun. But this is more than adequate pa rin. More than enough for an everyday driver. Pamamasok mo, walang problema to, kahit trick ang araw. Tapos ngayon kasi naka-clear tint pa tayo. Kung ipapaayos nyo pa yung mga tint ninyo, papaceramic yun na papaceramic nyo and everything, walang problema. Wala rin siyang body roll. Ang Wigo kasi may body roll, malakas ang body roll nun eh. Yun, sir, dahil sa battery, sir. Yung weight distribution. Again, nandun papasok yung weight distribution ng EV or nitong specifically ng Seagull, kasi ang battery nasa baba, and then yung iba, the rest is nasa taas. Wala naman battery sa bubong. I'm just saying yung body weight distribution niya is very good, na kahit may onting speed ka sa turns, I mean, you're not completely safe na kunwari mag-80 ka sa kurbada na ma-aksidente ka doon. Again, balik tayo dito, very smooth. And yung daan natin, yung papuntang Terminal 3, siguro naman alam niyo yon. May part na smooth, may part na hindi, pero nandun tayo sa gitna, okay lang din. And yung goma na, yung stock tires, I think is grippy enough. Tapos yung steering is quite responsive for a small car. Responsive siya. Susunod talaga din siya sa'yo. So it's good. Electric power steering to, sir, no? Tama? Electric, sir. So that's good. And then, ang problema ko lang with just like the Sea Lion, mas madali yung busina nito kaysa sa Sea Lion. I think kahit doon sa mga naunang BYD na test drive natin is yung busina medyo matigas. Medyo kailangan mo persa. Pero dito, sir, sa Seagull, instant. Mas madali to. Mas madali to compared dun sa mga nauna kanina, which is good. So, ibibigay ni sir ngayon yung frequently asked questions about the BYD Seagull, yung dala namin ngayon. Okay? So, ano po yung mga frequently asked questions sa BYD Seagull? Pag nakita to sa mga events namin, sa mga display sa mall and sa showroom. So, unang tatanong, ilang cc itong BYD Seagull? Sinasabi namin doon, sir, hindi po namin, sir, masagot yan, sir, kasi hindi po siya ICE. So, tinatanong, ano to? EV po. EV. Well, ICE is internal combustion engine, if you guys don't know. Sige, sir. So, EV daw to. Nagugulat sila. So, kung sila nagugulat sila, EV daw to. So, doon na ang susunod na tanong nila, ilang range yan? Ilan kaya itakbo? So, ang sagot po dyan, 300 kilometers po ang range siya upon full charge. Pangatlo, ang tinatanong sa Seagull, syempre, magkano ang SRP? So, SRP po for Seagull po is 938,000 pesos. Then, ano po ang kulay available sa Seagull? So, for colors po, available po for Seagull is white, black, and green. Then, pang-lima, ano yung power niya? So, 0 to 100 niya is around 9 seconds. Then, last na tanong, kaya ba daw makbo sa highway? Sa highway kami. Kayang-kaya, yun yung Prado, kaya namin habulin yun. Pero may speed limit kasi kaso, dito, syempre, so sumusunod na tayo. Hindi naman tayo nagkikipagkarera. Pero kaya niya habulin yung Prado, kaya natin niya sabayan, sa totoo lang. Oo. Ayan, wag lang duluhan. Okay, siya panalo ka na. Pero of course,
Then again, kung usapan lang naman kaya highway, we're doing 70-60 ngayon. So, ayan. Komportable. Hindi nahihirapan yung engine. You won't hear, well, this is electric motor, pero wala kang maririnig that would indicate na nahihirapan siya. Hindi rin nagwawabble, very stable. Hindi rin nagwawabble yung manibela. But then again, napansin ko ngayon lang, yung brakes niya, it lacks initial bite. Wala lang siyang agad na kagat, pero it works. Kailangan mo lang apakan lang ng mas madiin compared sa Honda BR. Kasi BRV gamit ko Honda. So compared sa Honda BRV, yung brakes nito lacks initial bite compared again to the BRV. But then again, it still works. It will still work. ABS. May ABS naman to, sir, no? Meron, sir, meron. Disc yung harap or disc ba to lahat? Disc lahat. Disc lahat, ABS, harap, likod. Swabe siya. And nasubukan ko rin yung mga braking ano niya eh. Okay naman siya. So again guys, this is a great car, especially for those who are looking for a starter car na kung gusto nyo EV, this is it, I think. So nakita nyo naman na kaya magipagsabayan sa mga normal na ayos na kotse. So lastly, ang tanong, kaya ba sa akyatan sa like Baguio, Tagaytay, yung mga matatarik na uphill? Kung ako tatanungin, kayang-kaya kasi unang-una, hindi siya ice na mababa ang CC. Electric siya. So, yung torque nandun agad. So, that proves na kayang-kaya sa mga akyat ng basic. Pero syempre, pagkukumpara mo sa mga ibang EVs na medyo mataas yung power output, syempre may iiwan to. Tama. Pero kung compare mo siya sa mga normal na ice na kotse, like yung mga Vios, mga City, Mirage sa akyatan, baka most likely nasa baba pa lang sila, ikaw nasa taas na. Kasi gawa nga ng instant torque. So hopefully soon with Sir Ali here, matatry nating umikot ng mga ganung ano. Tagaytay. Tagaytay. Pero right now I'm driving it, mas komportable pa nga akong gamitin to kaysa Wigo eh. Honestly mas gusto ko yung feel niya. Hindi kasi siya ramdam na hindi mo ramdam na ikaw yung dala mo. It doesn't feel like that. Kasi I don't know kung mapapansin nyo rin, pag ako kasi ngayon, it's easy to book a test drive lang naman with Sir Ali. So we're gonna give his contact here sa screen. Talk to him, message him, call him, i-test drive nyo. Pero kasi ako ramdam ko na yung bigat niya nasa paa ko. Wala sa harap, wala sa likod, nasa baba talaga. So it feels na it is very planted to the ground. Tapos pag dinadrive mo naman siya, kahit nasa highway kanina, kasi dun sa Wigo ko, ramdam ko yung yung hampas ng hangin kahit sa Skyway. Manipis kasi yung body ng Wigo. Ito hindi. Makapal to, tapos parang really does feel premium pag hinawakan mo siya. May sway siya dito sa harap It's not cheap, you know. Sasabihin nyo China, mura yan, bababala. No. Pwede na. I'm telling you, actually no, sir hindi ko nga sasabihin pwede na I'm telling you right now, it is quality. Okay? Sobrang layo sa presyo. Telling you right now, book a test drive. Andito si Sir Ali. Please do. I mean, give yourself the benefit of the doubt, or give the brand the benefit of the doubt. Kung nag-iisip ka, maybe the reason why you're here in this video, bakit mo pinanonood, is nag-iisip ka na, or kasama to sa mga, alam mo yun, pinag-iisipan mong bilhin. And I'm telling you now, you should. Do not think twice. Book it now. Message mo sa Sir Ali. Kung may pera ako ngayon, mag-uuwi ako ng isa. Kung may pera ako it's between yung Seal 5 ba yun? Seal 5 at saka ito sir, yung Seagull. Now for me, yung choice ko is it's between the Seal 5 DMI, tapos yung Shark. Yung Shark kasi ano rin yun I'm eyeing that kasi pick up siya. Hindi naman ako magkakarga ng semento. So feeling ko it's a good idea to have a city truck. So we'll see. Okay? So we'll see you guys later. Bye.